Good morning and good day sa lahat ng ating mga minamahal na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Lunes na naman po, it's Monday here in Hong Kong at ngayon po ay January 18, 2021. Katatapos lang ng napakarami nating mga virtual activities. Natapos na po ang ating Prayer Shield Congress noong Friday at Saturday. At kahapon naman ay isang araw ng pagpapala sapagkat araw ng linggo kahapon. At nandito na ulit tayo para sa daily devotional. Maraming salamat po. Ito po ang ating pagkain na nagpapalakas sa atin. Sa ating espiritual na katauhan, pinalalakas tayo ng Diyos, pinasisigla tayo ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang. Ako, busog na busog po tayo sa mga pagtuturo na tinanggap natin sa 2 araw nating Prayer Shield Congress. At tayo po ay nakalapit naman sa presensya ng Diyos sa ating mga prayer petitions. At alam po natin na mga prayer petitions, mga prayer concerns na inatter po ng ating mga prayer leaders sa panahon ng Prayer Shield Congress ay magiging testimony na sapagkat alam natin na sasagutin tayo ng Diyos, tutugunin ng Diyos ang ating mga karaingan. Amen. Purihin ang kanyang pangalan. Bago po ako manalangin, inaanyayahan ko po ang bawat isa na i-share natin ang broadcast na ito sa ating mga Facebook friends. Huwag kalilimutan upang makinabang din sila sa mga espiritual na tinatanggap natin. And also lahat po ng ating daily devotionals ay pwedeng sundan sa YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung kayo po ay papasok po sa JLG Space TV sa YouTube, huwag kalilimutan na pindutin yung subscribe button and also yung notification bell upang ang mga future video uploads ay ma-notify po kayo. Amen. At maganda po ang ating topic ngayon sa araw na ito. You can change by accident. Hindi ka pwedeng magbago na hindi intentional. Hindi pwedeng nagkataon lang o aksidente lang na magbabago ako. Hindi po. Kailangan meron tayong intensyon na magbago. No? So yan po ang ating topic. You can't change by accident. Purihin ang Panginoon. So, bago ko po i-present ang ating napakagandang topic ngayong araw na ito, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa ating panimulang panalangin. Lord God in heaven, nagpapasalamat kami uli dahil araw uli ng Lunes at kami ay sama-sama uli ng aking mga kapatid. Tatanggap uli ng panibagong tinapay ng buhay ang iyong salita. Alam namin na never kang nagkulang. Lagi mong ibinibigay ang mga spiritual naming pangangailangan. Sa nakaraang 3 araw ay punong-puno po ang aming espiritu ng pagkain. At ngayon tatanggap uli kami. Dahil ang itinuro mong panalangin, give us this day our daily bread. Ito po ay bagong tinapay na tatanggapin namin. At dumaloy nawa ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin habang tinatanggap namin ang pagpapala ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. At ngayon po, ang topic na nais nating i-share ay katulad ng aking sinabi, you can't change by accident.
Ang pagbabago po ay hindi accidental, dapat ito ay intentional. At ating palawakin ang pagpapaliwanag nito sa pagbasa po ng ating key passage ngayon, ang Ephesians 4 verse 22. Ito po ang sabi ng Ephesians 4:22 in the New Living Translation, "Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception." Ephesians 4:22. Yan pa lamang po ay inuutusan na tayo na iwaksi, itapon na, alisin na sa buhay natin ang ating old sinful nature. At wag na tayong mamuhay sa, sabi nga, former way of life, sa nakaraang klase, takbo ng buhay natin. Anong klase po yung ating former way of life? Which is corrupted by lust and deception. So, may mga ilang punto po na nais kong i-share dito. Una po, ang pagbabago po. Change requires making choices. Change requires making choices. Ang pagbabago po ay humihingi ng o nakabase sa ating mga pagpili, sa ating mga choices. Ano ho? Kasi nasa ating end pa rin naman yan eh. Kung ano po ang dapat nating piliin. So it's not enough to dream of changing. Huwag mong pangarapin, sana balang araw magbago ako. Wala pong ganon. Hindi sapat na pinapangarap lang nating magbago. It's a choice. Change requires making choices. And it's not enough to desire change. Hindi po sapat na desire ko magbago ako. Kanina sabi natin, hindi sapat yung pinapangarap mo lang na magbago ka. Hindi sapat yung ninanasa mo lang, yung wini-wish mo lang na magbago ka. It's not enough to desire change. In order for us to change, we need to make a decision. It's a choice. Kung gusto nating magbago, meron tayong gagawing desisyon. And you must choose to change. At kinakailangang piliin nating magbago. Kaya nga, hindi by accident ito eh. Ito ay kailangang meron kang intensyon na magbago. Meron kang desire, dream, and decision na magbago. At yun dapat ang piliin. Change requires making choices. Amen? Ang pangalawa po na nais nating ipunto rito, mga minamahal, change is intentional. Change is intentional. Yan po yung ating sinasabi. Hindi pwedeng accidental. Ang pagbabago po ay kailangan may intention ka talaga. Hindi lang ito pangarap, panaginip, decision. Ito ay intention. Kaya nga, are you going to be any different in 6 months? Sa tingin mo? Pwede ba? May makikita ba tayong pagbabago? Are you going to be better a year from now? Are you going to be healthier? Are you going to be stronger and more mature? Are you going to be happier? Mas magiging masaya ka ba? Are you going to be in less debt? Bawas na ba? Didesisyonan mo ba ang pagbabago na babawasan na ang anumang mga exposure sa mga pinansyal na bagay na hindi naman natin kailangan? Are you going to be more like God wants you to be? Yan po yun eh. Yan ang mga tanong na dapat nating sagutin because change is intentional. Hindi po, alam ko, sa 1 year from now, malamang na bago na ako. Hindi po.
kailangan may intention kang magbago at sabihin mo, a year from now, nagdi-decide ako na ako ay mas maging healthy, mas maging stronger, mas maging mature. Amen? Intention ko na mas maging masaya ako. Intention ko na bawasin ko na ang anumang mga financial debts, mga pagkakautang. And I am going to be more like God wants me to be. Change is intentional. I can tell you the answer right now sa lahat ng mga questions na yan. It will only happen, ito'y mangyayari lamang, if you choose to change. Because it isn't going to happen accidentally. Change isn't going to happen accidentally. You need to think ahead to where you need to be at the end of this year or where you need to be in the next 3 years, 6 years, and a decade from now. I want you to be better in 10 years than you are today, but you won't be unless you choose to be. Tama. Sabi nga nila, libre naman ang mangarap, libre naman ang managinip, at pwede mo pangarapin na magbago ka, managinip ka for the better in the next 3 years, 6 years, 10 years. But, alam niyo po, you will not change unless you choose to be. Hindi ka pwedeng magbago maliban sa piliin mong magbago. Amen? So, meron po tayong decision making at ang intensyon na yung decision na yon ay ating makamtan. So, yun po ang pangalawang punto natin. Change is intentional. Sa nauna po ay change requires making choices. This time, nais kong mag-move tayo sa pangatlong punto ng ating pinag-uusapan. Change requires a choice. Change requires a choice. Yan po ang pangatlo. A lot of times, we think we're waiting on God to change us. No, you are not waiting on God. God is actually waiting on you. He is waiting on you to say, yes, Lord, I am willing to make these changes. Marami po kasing pagkakataon na niisip natin, hintayin ko si Lord na baguhin niya ako. Hintayin ko si Lord na baguhin niya ako. Malimit yan po ang ating mga statements. Di po ba? Pero hindi po yun ang tama eh. Ang tama po ay hindi mo hinihintay ang Diyos na baguhin ka. Ang Diyos ay hinihintay ka niya na magdesisyon kang magbago. He's waiting on us. Hinihintay niya tayo na sabihin natin, Opo, Panginoon, I am willing to make these changes. Saka siya magbibigay ng grasya na yung ating desire, yung ating decision na magbago ay mangyari. Pero kailangan meron tayong choice. Ang pagbabago po ay humihingi ng choices natin. Amen? Are you willing to make these changes? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am willing to make these changes. We have to make intentional choices in order to grow. Gagawa tayo. Tayong gagawa ng mga intentional choices upang tayo ay lumago. There is no growth without change. And there is no change without loss. And there is no loss without pain. Kita po ninyo ang interconnection ng tatlong salita.
There is no growth without change. Wala pong paglago kung walang pagbabago. At walang pagbabago na wala kang i-give up. At walang pag-give up na hindi ka makakaramdam ng pain. Intindihan po natin. There is no growth without change. And there is no change without loss. And there is no loss without pain. Ibig sabihin, from start to end, ang change ay mangyayari, pero painful, dahil meron kang i-give up. Amen? So if you are going to grow, you will have to change. And change means you let go of some old things and grab hold of some new things. Di po ba? Kung gusto nating lumago, kailangan nating magbago. At ang pagbabago, ang ibig sabihin ng pagbabago ay ang pagwaksi, pag-let go ng mga old things at pagtanggap, pag-grab hold of some new things. Iyon po yun. You can't change by accident. Katulad po yan ng swinging on a trapeze. Alam niyo po yung flying trapeze, di ba? The trapeze artist swings out on one bar and then she has to reach out and grab the other bar. At some point, she's got to let go of one to grab the other, or she's not going to make it to the other side. If she thinks she can hold on to both, what happens? She gets stuck in the middle and she's going down. All truth is parallel. Yan po ang illustration na napakaganda sa pagbabago, sa change. Alam niyo ho, yung trapeze artist, magsuswing po yan para makalipat sa kabila. Pero para mahawakan niya yung kabila, kailangan i-give up niya yung hinahawakan niyang kasalukuyan. Hindi pwedeng hawak niya yung isang bar, tapos aabutin niya yung isa na hindi niya bibitawan yung isa. Dahil kapag hawak niya pareho, nasa gitna siya, and for sure, babagsak siya. Ganun din po ang pagbabago. Kailangan may bitawan ka, pero hawakan mo yung bago. Hindi pwedeng hawak mo na yung bago, hawak mo pa yung luma. Hindi uubra yun. Amen? So yan po yung pangatlo. Change requires choice. Yan yung pangatlo. Change requires a choice. Ganda po na illustration natin. Perhaps you are stuck in the middle and you're going down because you haven't let go of old patterns, old habits, and old ways of thinking. You have to let go of your old ways. You have to let go of your old ways. Meron ka i-give up. Hindi pwedeng, Lord, gusto ko magbago pero hindi ko pa mabitawan tong aking lumang bisyo. Gusto ko mag-mature pero ayaw ko namang bitawan itong mga nagkukos ng aking naghihinder sa aking maturity. Hindi pwedeng meron kang lumang nakaraan na pinanghahawakan and at the same time gusto mong magbago. Wishful thinking po yan. Ibig sabihin, pinapangarap mong magbago pero ayaw mo namang gawin yung requirement ng pagbabago. Walang pinagkaiba doon sa may sakit, gustong gumaling pero ayaw naman i-take yung gamot. Parang ganon. May minamahal.
That's why the Bible says in Ephesians 4:22, very clear sa binasa natin, throw off your old sinful nature and your former way of life. Napaka-powerful po nito, Ephesians 4:22. In other words, mga minamahal, let it go. Yan po ang dapat nating gawin. Iwaksi na, i-release mo na. Let it go. Those old habits, those old hurts. Meron kang hurt. Meron kang hatred. Kinaya mo yan, taon na. I-release mo na yan. Hindi yan makakatulong sa iyong pagbabago. Iwaksi, let it go of the old habits, your old hurts. Those old patterns, yung mga patterns, yung mga kinagawian ng mga, alam mo namang masama. Those old sins in your life, let them go. Let them go. The Bible says to throw them off and trust that God is working in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Philippians 2, verse 13. Amen? Yan po ang sabi ng Biblia. To throw them off, and trust God. At magtiwala lang sa Diyos. God is working in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. And that is in Philippians 2:13 in the New International Version Bible. Amen? So nais ko lamang pong i-recap yung ating topic, mga minamahal. You cannot change by accident because change requires making choices. Amen? Change is intentional. Change requires a choice. At pinag-usapan natin ang Ephesians 4:22. Throw off your old sinful nature and your former way of life. This time, i-declare natin itong ating prayer for today. Sabihin natin, Heavenly Father, I am going down because I haven't let go of old patterns, old habits, and old ways of thinking. I have to let go of my old ways. Give me the grace, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father, I am going down because I haven't let go of old patterns, old habits, and old ways of thinking. I have to let go of my old ways. Give me the grace, Lord. Amen and Amen. Yan po ang ating panalangin, mga minamahal. Kailangan i-give up na natin ang ating mga old ways, old thinking, old patterns, upang sa gayon, bigyan tayo ng grasya ni Lord na magawa natin kung ano naman ang bago. Amen? I hope and pray na kayo po'y pinagpala sa mensahe ngayon na ating tinanggap. Amen. Manalangin po tayo. Lord God in heaven, maraming salamat muli sa mayamang mong salita na nagbigay sa amin ng panibagong pananaw na ang pagbabago ay hindi accidental, ito'y intentional. Nagre-require ito ng choice. At tulungan mo kami na iwaksi ang mga lumang bagay na nagpapabagal sa aming pong paglago, sa aming pagbabago. Kailangan i-give up namin ang mga makalumang kaparaanan namin at hawak kami sa mga kaparaanang bago upang kami ay makaranas, maka-experience, Lord, ng pagbabago sa buhay namin. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang lahat ng ito.
I release forth the blessings sa bawat isang kasama po namin sa aming devotion ngayon at sa mga magre-replay pa. Nire-release ko po ang blessing sa mga pamilyang nire-represent nila. Kagalingan sa mga sakit, probisyon sa mga pangangailangan, kalakasan sa mga nanghihina. Maraming salamat po, O Diyos. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Glory to God. So wala po tayong Hope Hour noong Biyernes at Sabado. Nakasama ko si Pastor Julie dahil sa binigyan daan natin ang ating Prayer Shield Congress. At ngayon magre-resume kaming dalawa. Mamayang alauna po, kita-kita po tayo. Ito po si Pastor Rene Alog at nag-iiwan po ako ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ng Diyos sa inyong lahat. God bless and Shalom! When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful, and nothing will separate